Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pahayag ni retired Brigadier General Orlando De Leon. Yung sekreto ni NBI Director Melvin Matibag. Bakit hindi siya tinatablan ng hiya? Baliwala ang hiya sa kanya. Bakit? Ito, may dahilan. Update lang po tayo sa fund drive ng Brave 14 plus 3 Marines. Nakapadala tayo kahapon ng 160,000 pesos. In addition sa naunang napadala ng 470,000, kaya all in all 630,000 na ang napadala. But tuloy-tuloy pa rin ang paghikayat natin fund drive ng tulong kasi marami pa silang haharapin na warrant of arrest. Kailangan nila ng pampiyansa at pangbuhay, suporta sa kanilang pamilya. Ito po ang ating GCash number. Voluntaryo lang na tulong. 0966-265-8480. Evan Henry Sibog ang pangalan ng GCash. Ito. Basahin ko yung post ha. Ang balita ngayon. Kaya pala hindi tinatablan ng hiya. Bakit hindi tinatablan ng hiya si Director Matibag? Ito ang reaksyon ni retired Brigadier General Orlando De Leon kaugnay ng operasyon ng mga otoridad sa pangunguna ni NBI Director Melvin Matibag sa isang steel company sa Davao City kung saan iniulat na may natuklasang radioactive materials. Sa kanyang social media post, pabirong ikinumpara ni De Leon ang NBI chief sa mga organismong sinasabing kayang makaligtas sa matinding radiation. Delikado kasi yan, radioactive. Pag nagkaroon ng nuclear war, sabi ni General De Leon, yung mga ipis at si Matibag lang ang matitira. Kaya pala di tinatablan ng hiya, radioactive materials nga baliwala sa kanya. Ang pahayag ay kasunod ng operasyon sa Davao Mighty Steel Corporation, kung saan ayon sa otoridad ay natuklasan ang umano'y substandard na bakal at radioactive bearing materials. Wala pang reaksyon kay NBI Director Matibag ang kaugnay ng pahayag. Iba't ibang klase ng radioactive materials ang inanunsyo na natagpuan. When we speak of radioactive materials, delikado yan. Example, yung X-ray. Ang alam ko, yung X-ray, kaya tayo kaya makikita ang loob kasi gumagamit yan ng radioactive, anong tawag doon? Basta, may radioactive. Kaya ang ating X-ray should be once a year lang. Kasi kung palagi kang ma-expose sa radioactive, radiation pala yun. Radiation from radioactive materials, masisira ang katawan. Kaya yung mga nagtatrabaho sa mga ganyang bagay, di ba, naka-protective suit sila para maproteksyonan ang katawan. Kaya kung totoo na mayroong radioactive materials, bakit yung mga operative doon na wala lang, naka-t-shirt lang? So ang tanong, totoo kaya na may radioactive materials o script lang? Kaya tuloy, sa isang post ni General De Leon, dapat daw, para hindi, kung totoo na may radioactive materials na natagpuan, dapat itong si Matibag at ang kanyang mga operatiba na nag-operate, i-quarantine. Baka makahawa sila. Saan i-quarantine? Sa isang isla daw, for a period of 2 years. But anyway, I don't know kung... Ako halos wala na akong paniwalaang salita ng mga nasa gobyerno. Pangulo, ang gagandang mga salita, ang sarap pakinggan, kaya lang parang baliktad ang nangyayari on the ground. Si Auntie Claire, sino pa?
si Boying Rimulya, tapos ito na si Matibag. Pag sila ang nagsasalita, lahat, sa tingin ko opinion ko lang, mga propaganda, papogi, para lang they will look good sa taong bayan. So, again, nakakatakot itong raid ng mga ito kasi ang tinatarget may mga Chinese nationals na naaresto. Unang ni-raid yung Misamis Oriental Steel Company rin na pinaghinala na pagmamayari ng mga Chinese. Tapos ito sa Davao City, may Chinese na involved na naman. So, rumesback naman ang China, inaresto ang sobra 100 na mga workers, excuse me, Filipino workers sa Hong Kong and Macau. So, dahil inaresto, baka most likely yan, pauwiin sa Pilipinas o kasuhan, ikulong. So, ito, baka mamaya resbakan na lang nangyari. Yung away China versus Philippines sa West Philippine Sea, nauwi na sa mga pag-raid na ganito, pag-aresto. At ang kawawa ay hindi ang mga government officials, kundi ang mga OFWs natin sa mga teritoryo ng China na nandiyan sila. So sana naman hindi na ito lalala dahil kung mapauwi yung mga sabihin natin legitimate ang operation dito na mga walang permit o may paglabag sa batas, yung mga Chinese nationals na nag-ooperate, can we prevent China from doing the same? Kahit sabihin nating legal ang mga Pilipino natin doon na nagtatrabaho, pwede nilang taniman ng kaso whatsoever. Magagawa ng China ang gusto niya. Yung sobra 500,000 Pilipinos na nagtatrabaho ng China, baka pagdating ng panahon, pauwiin nila lahat yan sa Pilipinas. Anong mangyari? Yan po ang kinakatakutan ko. Ang hirap na ngang maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas, tapos ganito pang mangyari. Naku naman. Huwag naman sana. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin, excuse me, sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa panimalay ni Auntie Linda sa Ganahay nga taga Sitio Kalapa at Tagbagtalaka Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan sa yero kaya ang iyang atop mga bustot na gyud. Gipangbutangan lang gani o so giayom-ayom na gid na ang ilang atop kay mga dagko na mga gyud og buslot. So, bisa na dito sa talunan. Talunan dapat niya. Tungod sa kadugayon na inani na gid ang itsura sa ilang atop. Sa kadugayon na sa ilang yero. So diri lang sila maghigda. So mo na ni ang ilang pag-aatopan karon. So mo na ni ang gihatag nga napulo ka buok nga digis kataas. So mo pod ni ang ilang gitanggal nga ilang atop nga yero nga mga kuan na gud. So mo na siya ang gihatag. Nagtabang ni ini asin. So ako na maghuman nya kulangan pagkahoy. So mangita sa akong kahoy kaya plaster tanan. So mabalik ta tay kung sakaon ang imong kahoy. Mabalik. So ang plano nimo mangita pa kag kahoy nga
imong ipulian ang imong kahoy karon. O pulihan pa ni. Aya dai nimo maplastar maatop. Nahadaan mo human. Oo. So ikaw ra kita tay, natigulang naman ka tatay, ikaw na mangita kita og pamaagi. So ako lang mangitag pamagi. Ay. Mauman. Sige tatay, salamat.